So, tayo po ay manalangin before we start. Father in heaven, we come humbly before your throne. Hanggang ito ay nagpapakumbaba kami sa iyo pong harapan, Panginoon. Ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng nilalaman ng aming puso, ng aming kaisipan, ng aming damdamin, kaluluwa, espiritu namin, Panginoon. Alam po namin na ang kasalanan ay isang hadlang upang hindi ka namin marinig. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, humihingi kami ng tawad, O Diyos, sa lahat ng aming mga gawa, sa lahat ng aming mga inisip, na sabi, Panginoon, na hindi naaayon at hindi nakalulugod sa iyo, aming Diyos. Patawarin mo po kami, O Diyos. Linisin mo po kami, Panginoon. Puso, isip, kaluluwa, espiritu at katawan, Panginoon. At alisin mo lahat ng anumang hadlang sa aming isip, sa aming puso, Panginoon, upang hindi po namin matanggap ng buo ang nais mong sabihin sa amin sa umagang ito. Hinahayaan po namin na ikaw ay mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, O Panginoon. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na bumaon sa puso naming lahat, Lord God, ang mga salita na bibitiwan mo sa umagang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod, O Diyos. Ikaw lamang ang may taas. Ikaw lamang ang madakila, Panginoon, at maparangalan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Lahat po ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sino po sa inyo yung nakaakit na ng bundok? Si Jordan. Halatang halata naman. No? Okay. Ako po nakaakit na rin po ako ng parang bundok. Alam niyo dati yung Daang Hari, wala pang kalsada yan dati. Puro lang yan mga lupang matataas. Inaakyat namin yun. Pagpiling namin, umakyat na kami ng bundok. Maliliit pa kami. Tapos, pagdating doon sa tuktok, merong ilog sa baba. Tatalong kami doon. Sarap, di ba? Sino nakakakit ulit ng bundok? Masarap ba sa tuktok? Sarap sa tuktok, no? Lakas ng hangin, pwede mo isigaw ng gusto mo. Tama? Di ba? Sarap sa tuktok ng bundok, di ba? I am the king of the world. Amen? Pero ano pong nakikita niyo po pag umakit kayo ng bundok? Nakapunta na ba kayo doon sa, sa Tagaytay, yung mataas na lugar doon? People's Park? Nakakit na kayo doon sa tuktok noon? Ano po yung nakikita ninyo bukod sa ulap, saka doon sa bahay ni SpongeBob? Ano po meron sa tuktok noon? Ano nakikita ninyo sa paligid? Diba, may mga bahay ng mga mayayaman. Diba, makikita na dyan eh. May kalsada, puro mayayaman nakatira. Makikita nyo rin yung mga tao na nandoon sa hindi kayamanan na lugar. Diba? So makikita nyo yung kabuuan, no, diba? 360 degrees, umikot ka, makikita mo yung mga tao. Nahilo ko dun. Amen? So nakikita nyo lahat ng mga tao pag nasa tuktok kayo ng bundok. Amen po ba? At dahil dyan, yan po yung ating pag-uusapan tungkol sa bundok. Pero hindi tayo mamumundok. Okay, meron po kasing mahalaga maunawaan tayo tungkol sa bundok, sa Bible. Amen ba? So, ang topic po natin sa umagang ito is, Get on the Mountain. Sabi mo sa katabi mo, akit tayo ng bundok. Get on the mountain. Alright. Okay. In Mark chapter 3, verse 13 to 15, ito po ang sabi ng Bible. And Jesus went up on a mountain and called to him those he himself wanted. Amen? Si Jesus daw po ay umakyat ng bundok at tinawag niya yung gusto niyang mapunta sa kanya. Amen? Makikita niyo po si Jesus in the Gospels, lagi po siyang pupunta ng bundok. Kung hindi man bundok, isang secluded place. Amen? Amen? Paano pong ginagawa niya doon sa bundok? Hindi siya nagtatago. Nagpe-pray siya. Amen? Alright. Sabi diyan, and they came to him. Amen? Nung pumunta daw si Jesus sa bundok, tinawag niya. Sabihin niyo nga po, tinawag. Okay. Tinawag niya yung mga tao na gusto niyang mapunta sa kanya. Kaya ka umakyat dito kasi gusto ka ni Lord na mapunta sa kanya. Amen po ba? And they came to him. Verse 14, then he appointed 12 that they might be with him. Pinili niya daw yung 12 para makapiling nung 12 si Lord. Makilala nilang 12 si Lord.
Amen? And, ano yung sunod? Hindi lang nila makilala si Lord, kundi sila daw ay to send them out to preach. Amen? Hindi lang po pala natitigil sa pagkakilala kay Lord, kundi mangangaral din tayo ng salita ng Diyos. Isi-share natin. Amen? At ano pa? Sa verse 15, sabi diyan, and to have power. Sabihin nyo nga po, power. Parang walang power yung power nyo. Sabihin nyo, power! Power! Wala, parang ito lang yung may power. Saan yung power nyo? Mas marami kayo. Sabihin nyo, power! Power! Ayun, di ba? And that He may send them out to preach and to have power. Power to heal sicknesses and to cast out demons. Amen? Kalubitin mo nga yung katabi mo. May demonyo ka ba? Kasi mamaya ika-cast out ko yan. Amen? Tayo po na tinawag ng Panginoon para mapunta sa Kanya, meron din tayong duty. Amen? Not only to preach, but also to heal sickness and to cast out demons. Amen po ba? Okay? Yan po ang ating tawag dito, mission. Amen? Bakit ka naging Kristiyano? Hindi lang para makinig ng salita ng Diyos. Hindi lang para maupo tuwing linggo para makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, kundi para yung naririnig mo tuwing linggo, i-apply mo yan. Amen? At hindi mo lang siya i-apply, ituro mo rin sa iba. Sabi nga niya, they send them out to preach. Hindi lang yan para marinig mo lang, dapat yan na ipapasa mo rin sa iba. Amen po ba? Amen po ba? At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan. Amen ba? At dahil punong-puno ka ng salita ng Diyos, meron kang kapangyarihan na magpatong ng iyong kamay sa mga may sakit. Pagkasama mo yung mga may sakit, hindi lang physical ailment or illness, pati yung merong mental illness, merong emotional sickness, gumagaling po sila. Amen po ba? Kasi puno ka ng Word of God. Ang Word of God po, buhay yan. May kapangyarihan yan. Amen? So gumagaling po sila. At kung yung kausap ninyo, o kung kayo, kung meron kayong kargang masamang espiritu, lumalayas yon. Amen po ba? Alam niyo po ba pag lagi kayong galit, espiritu yon. Spirit of anger. May spirit of envy. Pag lagi ka nainggit, meron kang espiritu ng envy. Naintindihan po ninyo? Okay? Meron po tayong mga nararanasan sa buhay na hindi naaalis. Akala natin, dahil kinalakihan lang natin yon. Hindi po. Espiritu po yon. Amen? Amen? So, kailangan siyang palayasin. Hindi po lalayas yun kung hindi namumutawi o hindi nag-i-stay sa iyo yung Word of God. Amen? Amen? Okay, why does God want you on that mountain? Bakit gusto ng Diyos na ikaw umakyat doon kasama niya sa bundok? Because, number one, He wants you to see what He sees. Di ba unang umakyat sino? Si Lord. He went up to the mountain and He called to Himself those whom He wanted. Amen? Because He wants you to see what He sees on the top of the mountain. Amen? Amen po ba? Sige, tanungin ko kayo, saan bundok kaya yon? Saan tayo akit na bundok? Pupunta ba tayo dun sa Mount Pulag, sa Mount Apo, sa Mount Mayon? Ha? Saan nyo gustong umakit na bundok? He wants you to see what He sees. Amen po ba? Gusto kanyang sumama doon sa kanya sa taas ng bundok, not just to be with Him, but also for you to see what He sees on that mountain. Amen ba? Okay, sabi rito sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38, when He saw the multitudes, because He was on top of the mountain, He was on a high place. Nakita daw ni Lord yung multitudes. Sabi niyo multitudes. Ano po yung multitudes? Maraming mga tao. Diba? Kalipunan ng mga tao. He saw the multitudes. Isipin po ninyo yung Bacoor Coliseum na lang. Gaano karami kaya tao pwedeng maipasok dyan? At least 2,000? Amen? Amen ba? Yung Araneta Coliseum, ilang tao kasya doon? Nasa 10,000? Hindi natin alam. Mga ganon. Ha? Oh, 13 or something like that, di ba? Yung Mall of Asia Arena.
Yung Araneta Coliseum, yung Philippine Arena, gaano kalaki yun? 1,000 lang, pero ilang milyon yung Pilipino? According sa statistics, ilan po ang Pilipino ngayon? Milyon. Amen? And I want you to imagine that. Halimbawa, umakyat tayo ng bundok at nakikita niyo yung milyong-milyong mga tao sa baba. Okay? And this is what Jesus felt to the multitudes. He was moved with compassion. Amen? Nung nakita daw niyo yung mga tao, sabi niya, He was moved with compassion. Bakit? Because they were weary and scattered. Sila'y pagod na at sila'y nagkangalat. Hiwa-hiwalay sila, parang wala silang direksyon sa buhay. Amen ba? Amen po ba? He saw them and He saw Himself. Mag-isa lang ako dito sa tuktok. Paano ko aabotin yung milyong-milyong mga tao na yan? Except, He calls for people whom He will draw to Himself and see what He sees. Kailangan makita niyo yung nakikita ni Jesus. Amen? They were like sheep having no shepherd. Walang nag-guide sa kanila. Tama? Pero bakit ka nandito? Kasi may nag-guide sa'yo. Tama ba? Sino yung mga naayos yung buhay dito? May nag-guide sa inyo. Amen po ba? Mayroong shepherd na nag-guide sa inyo in your life para mawala kayo doon sa lugar na kung saan napapagod kayo. Amen? Nawawalan kayo sa tamang landas. You had a shepherd. Amen po ba? Next, sabi niya sa verse 37, Then He said to His disciples, tingnan nyo kasama niya yung disciple niya nung nakikita niya yung mga tao. Then He said to His disciples, sabi niya, The harvest is plentiful. Milyon-milyon yung mga tao, pero ngayon, 12 lang kayo. Amen? Pero sabi ni Lord, pray! Sabi mo sa katabi mo, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. Bakit kaya? Pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Amen ba? Yung mga disciples niya ay tinuruan po niya o inutusan niya na manalangin. Sabi mo sa katabi mo, manalangin. Okay. Marami pong tao, many people in life only see life itself according to their perspective. But once you get up on that mountain, you will see the real situation. Amen po ba? Halimbawa, nasa bahay ka lang, hindi mo naiintindihan yung pinagdadaanan ng iba. Kasi nasa bahay ka lang Nanonood ka ng TV. You're watching TikTok o kaya you're watching YouTube. Doon ka lang sa mundo na yon, sa plane na yon. Hindi ka man lang umakyat sa hill. Amen? Sa lugar ng ibang mga tao, parang ganun siya. Hindi mo naaabot yung perspective ng ibang tao kasi you are staying inside your house. You are staying on the plane. Okay? Hindi mo nakikita yung perspective ng ibang tao kasi hindi ka umakyat doon sa bundok na yon. Hindi ka nananalangin. Naunawaan po ninyo? People do not pray because isa sa dahilan nun, wala silang pake sa mga kasama nila. Masyado na akong abala sa sarili ko. Why pray? Naunawaan po? So kaya po inutusan ng Panginoon na yung mga disciple niya to pray because in prayer, you begin to capture the heart of God for the multitudes. Amen? Nakukuha mo yung puso ni Lord para sa mga tao. Bukod sa iyo. Amen? You will begin to see how badly these people need a solution. Amen? Sa buhay nila. Nag-umpisa po yan sa pagtawag ni Lord. Halimbawa, dito po, sa Exodus chapter 3, verse 1 to 2, dito una po na-encounter ni Moses ang Panginoon. Sabi dito sa Exodus chapter 3, verse 1 to 2, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. Nag-aalaga daw po ng tupa ng kanyang, biyanan? Si Moises.
And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Amen? Umakyat siya ng bundok. Amen? And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in the midst of a bush. So he looked, and behold, sabi niyo nga po, behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. So when he went up on the mountain, nagkaroon siya ng encounter kay Lord. Amen? Nung siya ay nagkaroon ng encounter kay Lord, mayroong inutos si Lord sa kanya. In verse 7 hanggang verse 10, sabi dito, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people. Sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Si Lord. Pinaalam niya kay Moises. Nasaan si Lord? Nung nakatagpo niya si Moises, nasa bundok. Amen? At nung sabi ni Lord, sabi niya, I have seen the oppression. Ano po yung oppression? Ano po yung oppression? Paghihirap ng aking bayan doon sa Egypt. Amen? Imaginin po yung Egypt, yun yung ibaba ng bundok. Imaginin po nyo yung Egypt, yun yung mga tao na hindi nakakilala kay Lord. Amen? I have seen their oppression. Akala nyo lang, humingiti yan. Pero pagod na sa buhay yan. Amen? Pasayaw-sayaw lang yan sa TikTok, pero umiiyak yan sa loob ng kwarto niyan. Amen? Nagpo-post lang yan ng, yung makeup niya, pero nagtatangka ng sa buhay niya yan. Amen? And I have heard their cry. Hindi nyo po alam, hindi nyo nakikita, may mga umiiyak na behind closed doors. Pero si Lord, nakikita niya sila. Ikaw, nakita mo ba? Napansin mo ba? Naging aware ka ba doon? O nakita mo na lang yung masamang ugali nila? Naunawaan po? People who are in bondage of sin are not in sin because they want to. No. They have their taskmasters. Sino yung taskmaster? Si Satanas at yung kanyang mga diablo, yung mga demonyo. Pinahihirapan daw yung mga tao. Amen? That's the taskmasters. They are the taskmasters. Sabi, I know their sorrows. Alam niyo po, doon yung buhay ng mga Israelita sa Egypt, they were eating meat. Tama? Kumakain sila ng masarap, but they are slaves. They are slaves. Kita nyo yung mga kabataan po ngayon. Kahit nagpo-post sila ng mga sayaw o mga kanta sa TikTok, they are slaves of depression. Tama? Tama? Maraming slaves of depression ngayon sa generation po natin. Many are slaves in gender identity crisis. Amen? Marami pong problema ang generation po natin ngayon. Yung mga matatanda, anong problema nila? Wala nang dumadalaw sa akin. No? Wala nang nagmamahal sa akin. Yung mga tatay, nakamusta nyo ba yung mga tatay? Ha? Hindi na ako kinikis ng asawa ko pag dumadating ako. Yung mga nanay, nakamusta nyo na ba? Hindi na nagbibigay yung asawa ko. Ha? Hindi na ako nilalambing ng asawa ko. Nakamusta nyo na ba yung mga nanay? Nakamusta nyo na ba yung mga police? Mga security guard? Nakamusta nyo ba yung mga street sweeper? Nakamusta nyo ba yung si mayor? Nakamusta nyo na ba sila? Do you know what they are going through? Sometimes, hindi po natin yan masikaso kasi nga busy tayo sa asikasuhin yung sarili natin. O kaya busy ka kakascroll ng TikTok. Enjoy ka lang. Kaya hindi mo nakikita yung pangangailangan ng iba. No? Sabi sa verse 10,
Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Amen. Saan niya po dadalhin yung mga tao? Sa kanya muna. Okay? Pagkatapos, yung promises na Lord, yung mga blessings niya. Second reason why God wants you to get upon that mountain is He wants you to pray with Him. Kasi until you begin to see what Jesus is, you will not have the burden to pray for those people. Kung hindi ka na-expose doon sa mga sitwasyon ng mga tao na yun, halimbawa, di ba meron po ngayon yung mga street children na dinadala sa shelters. Okay? Yung iba sa kanila, nakakommit ng, ang tawag dito, yung iba may murder case na papanood nyo sa balita, di ba? 14 years old ba yun? Bakit nila nagawa yun? It's not because they are inherently evil. No. Meron nangyari yun sa bahay o kaya sa school na pinagmulan ng galit niya. Kaya niya nagawa yung pagpatay. Naunawaan po ninyo. Many have experienced traumas in their life. Tama po ba? Yun yung na-realize namin. Yun yung na-realize ko. Even those people who goes into offices, nagtatrabaho ng 9 to 5, kanya-kanya sila ng pinagdadaanan. Alam niyo po ba, lately, I was enlightened because ako po ay naging part ng isang organization wherein kami po ay magmi-mission sa mga corporate people. So hindi lang pala sila, ang isip kasi natin, tatrabaho sila, para sumahod, uuwi na, parang ganon. Pero we do not know that those people who are in the corporate world, yung iba sa kanila nagtatrabaho because meron silang problema sa buhay. Yung iba sa kanila nag-OT kahit walang bayad kasi ayaw nilang umuwi sa bahay. Naunawaan po ninyo? Meron silang kanya-kanyang mga problema. No? Na kung hindi ka ma-expose doon sa mga problema nila, hindi ka magkakaroon ng burden to pray for them. To have conversations with them. Kasi nga, abala ka sa sarili mo. Amen? So, He wants you to pray with Him. Luke chapter 22, verse 39 hanggang verse 40. So coming out, He went to the Mount of Olives as He was accustomed, and His disciples also followed Him. Amen? So Jesus again went into a mountain to pray. Amen? And His disciples followed Him. Sino po yung disciple dito? Taas ang kamay. Nagpe-pray ba yung discipler nyo? Pag nagpe-pray yung discipler nyo, sumunod kayo sa discipler nyo. Pag umaattend ng prayer meeting yung discipler nyo, umattend din kayo ng prayer meeting. Amen? So, when He came to the place, He said to them, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. Lest, sabi dyan, that you may not enter into temptation. Tingnan nyo ha, pag nandoon kayo sa taas ng mundo, there are only two things that you will come to realization. Okay? It's either mas magiging egotistical ka or magiging prideful ka or makikita mo yung perspective ni Lord para sa ibang tao. Di ba yung ibang umakit sa bundok, I did it. No? I'm the king of the world. Pero yung ibang tao pag umakit ng bundok, naluluha sila kasi nakikita nila yung paligid. Amen? Okay. Kasi po sa bundok, nagdudun din yung temptation. Imagine, kung ikaw ay isang corporate person, na-expose ka doon sa mountain ng corporate, okay? Nandudun ka na. Halimbawa, close ka na sa supervisor o sa CEO. Baka nandoon ka na lang sa comfort zone na yon, no? Hindi mo na nakikita yung purpose kung bakit ka nandoon sa opisinang yon. Amen? So let's talk about that. In Luke chapter 4 verse 5 to 8, the devil taking him up on a high mountain. Kita niyo po yon? Ang diablo daw, pwede ka rin niyang dalhin sa bundok. Anong gagawin niya?
He showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to Jesus, all this authority I will give you, and their glory. For this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. What do this mean? Hindi naman kailangang literal sambahin mo diablo eh. Okay? Ang isa po sa paraan ng diablo para sumunod ka sa gusto niya, sundin mo yung gusto mo. Hindi yung gusto ni Lord. Pwedeng hindi ka devil worshiper, pero you are worshiping yourself too much. You are narcissistic, you are self-centered. You are self-willed. Sabihin yung gusto mo lang yung gusto mong mangyari. Yun na yun eh. So ngayon, pag naging self-centered ka na, sabi dyan, si Satanas, kaya niyang ibigay lahat sa'yo. You can be whoever you want to be. Parang ganon. Sarap nun ah. I can be whoever I want to be. Bigay mo sa akin yan. Pero ano bang calling ni Lord? If you want to follow me, you must deny yourself. Diba? You deny yourself. Pero si Satanas, be yourself. Follow your heart. Pero sabi ni Lord, do not follow your heart. Your heart is deceitful. Amen? So anong sagot ni Jesus? Jesus answered and said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Amen? Tanging siya lang daw yung ating paglingkuran. Huwag nating paglingkuran yung pangsarili lang po natin. Paglingkuran po natin, maglingkod tayo sa agenda ni Lord. Amen? Kasi po, yung pagpapala na wala si Lord, walang silbi. Naunawaan po ninyo, aanhin mo, makamit mo man ang lahat ng yaman sa mundo, mapahamak naman ang kaluluwa mo. Diba? Walang kabuluhan ng buhay kung wala sa'yo si Jesus. Walang kabuluhan ng buhay kung wala kang eternal life. Ang eternal life, nasa pagsunod lang kay Jesus eh. Amen? Now, again, there will only be two things when you are on that mountain. Mamaya ipapakita ko po sa inyo ano ba yung mga klase ng mga bundok na yan. Okay? So, the first, you will be self-focused or self-centered. Number two, you will begin to really see the real situation of the people, and you will pray for them that God might help them. Amen? Amen? Magkakaroon ka ng perspective na galing sa Diyos. In Exodus chapter 17, verse 8 to 13, now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. And Moses said to Joshua, choose us some men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So, yung Amalekites po o si Amalek ay kalaban ng Israel. They are one of the enemy of God's people. And they represent the kingdom of Satan. Okay? So, ang lahi po ni Amalek, they came against Israel para patayin po sila as they were going to the promised land. On their journey to the promised land. Kita niyo po yon? Ayaw talaga ng diablo makarating ka sa promised land. Sisirain niya buhay mo. Naintindihan po ninyo? He came to steal, to kill, and to destroy. Sisirain niya talaga buhay niyo. Ayaw niyang marating ninyo yung destiny ninyo. Paano niya gagawin yon? It's either by tempting you to sin, or papagurin ka niya sa hirap ng buhay dito sa mundong ito, or sasaktan ka niya sa pamamagitan ng mga close sa buhay mo. Diba? Kasi yun naman yung pinakamasakit eh, yung saktan ka nung pinakamalalapit sa'yo. Tama po ba? Diba? Kayang-kaya mong tanggapin yung masakit na salita ng ibang tao, pero pag galing na sa malapit sa'yo, ang sakit na, diba? Gusto mo nang sumuko. Imagine niyo po si Job. Sabi nung kanyang asawa, ba't naglilingkod ka ba dyan sa Diyos mo? No? Sumpain mo na yan at mamatay ka na. Sakit nun, diba? Coming from his wife. Pero nung sabi niya sa asawa niya, hubad ako, dinala dito sa mundo, hubad din akong babalik sa Diyos ko. Blessed be the Lord.
Pinuri pa niya si Lord kahit na gano'n na yung sinabi ng kanyang asawa. Amen po ba? So, sabi rito, tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Okay? So dahil nakita po ni Moises na sinusugod sila ng tribo ni Amalek, sabi ni Moises, Joshua, ikaw yung makipaglaban at ako aakyat doon sa tuktok ng burol. Dala-dala yung, ano ba yung rod sa Tagalog? Tungkod ng Diyos. Verse 10, so Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Nung nakataas daw po yung mga kamay ni Moses, nananalo yung Israel. At pag nangangalay si Moises, ibinababa niya yung kanyang kamay, natatalo daw ang Israel. Sabi rito, Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. So si Aaron na kanyang kapatid at si Hur na anak ni Caleb na kaibigan po ni Moises, ay sinamahan daw si Moises dun sa tuktok ng burol para manatiling nakataas yung kanyang bundok. Nakataas yung kanyang kamay sa Diyos dun sa tuktok ng bundok para manalo yung Israel. Amen po ba? So, and his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Bakit po nanalo? Yung mga nandoon, nakikipaglaban sa buhay nila? Because someone was praying for them on the top of the mountain. At hindi lang po siya nag-iisa. Tingnan niyo po ito. Moses represents the spiritual leadership. Amen? Okay? And si Aaron, these are yung mga kasama ng spiritual leadership. Sino naman si Hur? Siya po ay anak po ni Caleb na kaibigan ni Moses. Kaedad po ni Moses si Caleb. Si Hur ay anak ni Caleb. So mas bata itong si Caleb. Okay? Ito po ay nire-represent ng mga disciple naman ninyo. Sino yung mga life group leaders? Life group leaders. Sino yung members nila? Life group members nila. Okay? So your life group leaders represents Moses. Amen? And you, as disciples ng inyong mga life group leaders, kailangan po ninyo maging suporta din sa inyong mga life group leaders para manalangin para sa iba. Amen ba? Although you are waging war, you have your own battles. Pero yung battles po na nyo yun, mananalo yun when you support intercession. Naunawaan po natin. Doon yung labanan. Doon kayo makipagbaka sa pananalangin. Kasi tiyak po, pag pinagbaka niyo sa pananalangin, nandoon yung tagumpay. Amen? Pinagkakatiwala natin sa Diyos yung ating mga laban. Alright? Amen? So, there are 7 mountains na gusto ko pong tawag dito, na gusto ko ipakita sa inyo. But before that, I want you to see the importance of dun sa scene na yon ni Moises, dun sa taktok ng burol na yon. Dun po ninyo makikita yung importance ng spiritual leadership, support, or teamwork sa intercession. Amen? So, teamwork po yun. Lahat tayo, dapat ginagawa natin yun. Amen? Kasi, ito po, papakita ko yung 7 mountains, okay? Ito po yung 7 bundok na dapat na-expose tayo para makita natin yung view na yan kung nasan yung mga taong yan. Kita niyo po ba? At medyo gilid na lang yung ulo, no? Tatabingin niyo lang yung ulo. Sa una, it's the mountain of arts and entertainment. Ano po nakapaloob dyan? The culture. Hello? Anong nakikita po ninyo sa arts and entertainment natin ngayon sa bansa? Ano po yung mga prevailing na mga lumalabas sa arts and entertainment po ngayon? Diba, nakita nyo ba yung arts ngayon? Nagsasabi lang ng pintura, tapos art na daw yun.
Kita po ninyo yung ano ngayon, yung mga design ng mga building. Puro ano lang, kwadrado. Pero dati makikita mo sobrang complex nung design. Ang gaganda, pero ang titibay. Eh ngayon, tingnan niyo yung lindol ngayon sa ano? Sa Thailand and Myanmar. Kala mo tibay-tibay, pero nung lumidol, bagsak agad. Bakit yung mga, ano tawag dito, yung mga lumang mga bahay na bato-bato, bakit nakatayo pa din sila? Amen? Yung entertainment po natin, kamusta? Diba? Maririnig nyo na kahit sa primetime television, mga nagmumura. Diba? Yung mga kissing scenes, kung paano na lang. Amen? Okay? Business, yan na yung corporate. Kailangan ma-expose din tayo sa mga corporate people, mga business people. Alam nyo po ba, kwento sa amin dun sa organization na sinalihan ko po. Merong mga CEO na umiiyak. Mga may-ari ng kumpanya umiiyak. Kasi problemado sila, baon na pala sila sa utang ng kumpanya nila, hindi naman nila pwedeng ma-open sa mga empleyado nila. Saan lang nila pwedeng ma-open yun? Saan lang sila may chance na i-open yun? Sa mga katulad natin na Kristiyano. Amen ba? Na hindi sila ichichismis. Tama? Tayo yung tutulong sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Parang di kayo naniniwala. Ha? O sunod, church. O expose na tayo sa church, pero alam niyo po ba, yung iba, meron dito, may mga problema pa rin sa buhay. Tama ba? And we need to help each other. Amen? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay, pero magtutulungan pa rin tayo. Education. Oh. The mountain of education. Anong mga pangangailangan po dyan? Oh, katulad na lang ng experience po namin. Nakapagturo na po kami sa grade school. Ngayon, ang na-expose kami ngayon sa mga high school students. Okay? So, iba yung pangangailangan ng mga grade school, iba yung pangangailangan ng mga high school, iba pa yung nasa college, iba pa yung mga pinagdadaanan nila. Diba, Mika, Jello? Iba-iba yung mga pinagdadaanan ninyo. So, saan sila tatakbo? Sa mundo? Next, family. May mga problema yan sigurado sa pamilya. Tama? Actually, most of the problems are rooted inside the homes. Tama? So, we need God. We need to pray for these people. Next, media. Tingnan nyo ngayon yung TikTok, yung Facebook, Instagram, and all. YouTube. Ano yung mga pinanonood ng mga tao ngayon? Diba? Government. Lalong-lalo na to. Kung may expose ka po sa gobyerno ngayon, malulungkot ka. Bakit ganito? No? Mabuti na lang, may mangilan-ngilan. Glory to God. May mangilan-ngilan po na nakaupo sa gobyerno na may may impluwensya dun sa pinamamahalaan nila na tuwid yung pamamalakad. Yun yung pagpipray natin. Amen po ba? Okay? No? Sige. Next. In Exodus chapter 3 verse 12, sabi dito ng Panginoon, I will certainly be with you. Sabi mo sa katabi mo, God will be with you. Parang hindi kayo naniniwala. Sabi mo sa katabi mo, God will be with you. No? And this shall be a sign to you that I have sent you. Pakinggan nyo ito mabuti. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Ganito po yan. Pakibalik doon sa mga mountains. You will bring those people out of Egypt and then you will serve God on that mountain. Ibig pong sabihin, those people who are in the mountain of arts and entertainment, business, church, etc., etc., doon, mananatili sila doon. Huwag mo silang dalhin sa hindi nila lugar. Naunawaan po? People in the arts and entertainment, hindi mo sila pwedeng dalhin sa government. Amen po ba? Okay? Kasi yun yung calling po nila. They will serve God on that mountain. Halimbawa, business people, they will serve God on that mountain. Ibig sabihin yung pamamalakad nila ng business because pinakilala mo sila doon sa business na yon,
yung CEO, yung owner, pati yung mga empleyado, maglilingkod kay Lord. Magiging tapat sa kanilang mga, ang tawag dito, mga transactions. Amen po ba? So every mountains will serve the Lord. Amen po ba? Imagine niyo po yung buong Pilipinas. Okay? Lahat ng yan, arts and entertainment, business, church, education, family, media, and government. Lahat po na yan ay na-expose sa presence ng Panginoon. Ano kayo mangyayari sa buong Pilipinas? Ha? Ano mangyayari sa Pilipinas? Diba? Halimbawa, yung pamilya, sentro si Lord. Mag-aaway pa kayo yung Mr. at Mrs.? Ha? Nakikita nyo po ba? Ha? When God is, ito na, Isaiah chapter 2, verse 2 to 4. Tingnan nyo po ito ha. I want you to imagine this. Verse 2 to 4. Now it shall come to pass in the latter day. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na yun. Walang faith. Sabi niyo sa katabi nyo, ngayon na yun. Wala talagang faith. Sabi niyo sa katabi nyo, ngayon na yun. Parang panghawakan nyo naman, ngayon na yun. Isa pa, ngayon na yun. Oh, ngayon na po yun. It shall come to pass in the latter day, sa mga huling araw. Ngayon na po yun. Amen? Ngayon na yun. That the mountain of the Lord's house, amen, shall be established on the top of the mountains. Hello? Yung mga mountains na pinakita ko sa inyo kanina, dapat mas mataas doon yung bundok ni Lord. Dapat ma-distinguish nung 7 mountains na yon yung mountain ni Lord. Amen po ba? Bakit? Tignan nyo ha. Shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Okay, next. Many people shall come and say, come, and let us go up to the mountain of the Lord. Amen? Bakit? Kasi nakita nila yung kaibahan. Doon sa baba at doon sa bundok, na nandun yung Panginoon. Iba po yung pamamalakad ngayon ng school na pinagaharian ng salita ng Diyos. Hello? Iba ngayon yung pamamalakad ng mga negosyo na si Diyos ang hari. Amen? Iba na yung pamamalakad ng gobyerno. Amen? Prayerfully ng Pilipinas. Dahil si Lord ang naghahari sa puso ng mga nakaupo. Parang hindi kayo masaya. Ayaw nyo yata nito. Ha? Makikita po ninyo yung mga offices sa Makati, sa BGC, maging dito sa Bacoor, yung mga malalaking building, nagkakaroon ng prayer meeting sa loob. Hello, may revival meeting sa loob. Nagba-Bible study yung mga empleyado. Hello, pinagpe-pray nila yung isa't isa sa trabaho. Can you imagine that? Hindi lang po sa church pwedeng mangyari pala yon. Because I saw with my eyes. Alam niyo po, nakita ko, last Wednesday, kumpanya yon ha, kumpanya. Break time nila, break time nila. Anong ginagawa ng mga empleyado? Habang break time nila, may nagpapatugtog ng worship song. Nagpe-pray. Sila ang mga empleyado yun, ha? Can you imagine that in schools, in universities, in government offices? Ha? Sa TV, sa Showtime, sa Itbulaga, sa NBA, sa PBA, sa MPBL, saan pa? May mga nagpupuri sa Panginoon. Walang masaya dito. Ayaw nila. Baka sa ibang church masaya sila dito. Ayaw nyo yata to eh. Verse 4, He shall judge between the nations and rebuke many people. Iko-correct. Tingnan nyo ha. Iko-correct ni Lord yung mga institution na to. Iko-correct ni Lord yan. Kanino magsisimula yan? Kanino magsisimula? Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Hindi po sa church, sa'yo. It starts with you. Expose mo yung sarili mo sa mga mountains na yan. Expose mo yung sarili mo sa pangangailangan nila. Okay? Bawasan mo yung pagti-TikTok mo. Bawasan mo yung pag-Instagram mo. Bawasan mo yung pag-Facebook mo. You will begin to see the needs of the people around you.
Mag-pray ka, mag-fasting ka. Ipapakita sa iyo ni Lord yung pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Maiiyak ka na lang, Lord, bakit ako? Kasi pinapakita na ni Lord sa iyo yung kailangan mong gawin para sa Kanya. Balikan ko yung Matthew chapter 9 verse 38. The harvest is plenty, but the laborers are few. Eh marami sa inyo, gusto pa rin mag-enjoy sa buhay. Eh yung mga tao sa paligid nyo, naghihirap na, nagkukumahog na, nasasaktan na. Kailan pa natin sila aabutin? Kailan pa natin sila tutulungan? Kailan tayo aaksyon? Hello? Kailan? Hallelujah. Can we all stand up right now?